Gregorio Sr., Dario Presentacion, Ladislao, Cynthia, Nani, Kenji, Ronnie, Zenaida, Juliet, Huling, Vina, Antonio, Elsa, Julieta, Manuelita, Noling, Roniel, Eduardo Sr., Anita, Rosalina, Eduardo Jr., Crescencia, Virginia, Stephen, Oscar, Renato, Cristina, Flaviana, Roque, Estrella, Rani, Macario, Crescencia, Virginia, Oscar, Renato, Cristina, Flaviana, Rani, Roque Sr., Estrella, Macario, Crispin, Emiliano Sr. and Jr., Carmelita, Marites, Atanasio, Iluminada, Amado, Zenaida, Jaime, Eleonor, Josefina, Milo, Aguida, Mercy, Corazon, Romeo, Mark Lawrence, Leonor, Alejandro, Marta, Eugenio, Moises, Elena, Manuel, Aniseta, Esperanza, Maria Cecilia, Francis, Maria, Enuzaria, Roman, Gloria, Abe, Amelia, Jana Vielca, Ernesto, Anita, Emerson, Emmanuel, Emil, Ariel, Fernando, Ding, Milagros, Normelito Sr. and Jr., Zita, Norcy, Ruchel, Emiliana, Ricardo, Mamerta, Herbert, Asuncion, Raquel, Roque Sr., Estrella, Stephen, Anita, Rosalina, Eduardo Jr., Soledad, Alexander, Zosimo, Perla, Felicidad, Juan, Gloria, Lily, Margarita, Aurora, Juno, Alejandro Jr., Lilia, Rosalina, Warren, Pongpong Ernesto, Marlon, Ursula, Resendo Sr., Baby Thalia, Arnel, Alfredo, Winifredo, Arsenia, Manilin, Romeo, Enosito, Erlinda, Dolores, Norma, Clemencia, Romeo, Gerardo, Rufino, Nora, Pedro, Flor, Harlon, Emilio, Leticia, Roberto Sr., Leticia, Ariel, Patrocinio, Ana Margarita, David Sr., Erond, Adelisa, Irish, Avelino, para sa maagang pagaling ni Antonio Guevara, Sergio Carion, at Lara Carion. Para sa maagang pagaling ni Justin Oliveros, at sa kapayapaan ng kaluluwa ni Athalia, Kija, at lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Atin po ngayong ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng Panginoon. Kaya nga, yamang isa lamang ang tinapay, tayo iisang katawan bagamat marami, sapagkat nakikibahagi tayo sa iisang tinapay. Tinatawagan tayo na ibahagi ang ating tinapay, ang paramihin ng pag-asa at ipahayag ang pagdating ng kaharian ng Diyos. Liturhiya. Sa Belgium, unang ginanap ang pagdiriwang ng kapistahan ng kamahal-mahalang katawan ni Kristo noong taong 1246, Huwebes sa Oktaba ng Santissima Trinidad. Naging kapistahan ito sa buong simbahan sa utos ni Papa Urbano ika-6. Matapos ang ikalawang konsilyo sa Vatikano, ang dating kapistahang magkabukod, ang kamahal-mahalang katawan ng Panginoon at ang kanyang kamahal-mahalang dugo ay pinagtambal. Ito ngayon ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng Panginoon. Mainam na ganapin ang prosesyon ng Santissimo Sacramento sa katapusan ng misa, subalit maaari rin namang bago ang misa kung ililibot ito sa labas ng simbahan. Turo ng simbahan. Sa panahon ngayon, napakaraming tao ang nagdurusa dahil sa kasakiman ng iba kaysa sa kanilang sariling pagkagutom.
ang malinaw at nakalulungkot, ang paghihirap ng marami, samantalang ang kakaunti ay nagkakamal ng kayamanan na tanda ng kapalaluan ng kawalan ng malasakit na nagdudulot ng sakit at kawalan ng katarungan. Sa halip na magbahagi, sinasayang ang bunga ng daigdig at paggawa ng tao. Tinatawagan tayo na ibahagi ang ating tinapay, ang paramihin ng pag-asa, at ipahayag ang pagdating ng kaharian ng Diyos. Isama rin natin sa ating mga panalangin para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating kapatid na yumao na si Sebastian Vincent. Magsiluhod po ang lahat, ating dasalin ng panalangin kay San Isidro Labrador. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming makapangyarihan, nagpapasalamat kami sa iyong walang hanggang kabutihan sa katauhan ng aming patron na sa San Isidro Labrador. Siya ang aming halimbawa sa buhay kabanalan at tapat na paglilingkod sa iyo. Matularan nawa namin ang kanyang pagiging matyaga upang kami ay makaganap sa aming mga tungkulin ng may katapatan, kasipagan at pagmamahal. Siya ang nagpatunay na ang pagsasikap na may kalakip na pananampalataya ay magdudulot ng kabanalan. Ama naming mapagmahal, itinataas namin sa iyo ang aming pamayanan at parokya na aming ipinaampon sa pamamatnubay at pagkalinga ng aming patrona sa San Isidro Labrador. Nawa ito ay mabuklod sa diwa ng pagtutulungan at pagmamalasakit sa bawat isa. Magkaroon din nawa kami ng maalab at dalisay na pagmamahal sa banal na misa upang kami ay mahubog sa buhay kabanalan para sa ikadadakila ng iyong ngalan. Sa tulong ng iyong biyaya at sa panalangin ng aming patrona sa San Isidro Labrador, nakikiusap kami na pagkalooban mo ng taimtim na pag-ibig sa iyo upang patuloy kami na magsikap na isabuhay ang aral ng aming pananampalataya ng may malinis na kalooban at matiwasay na pamumuhay sa araw-araw. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Hesukristo, na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. San Isidro Labrador, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Isama rin po natin sa ating mga panalangin para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Efren. Isama rin natin sa ating mga panalangin para sa nagdiriwang ng kanyang kaarawan na si Kyler Andre Montiano at para sa kapayapaan ng kaluluwa ni na Domingo, Rogelio, Angelo, Zacarias at Raul.
Isama rin natin sa ating mga panalangin para sa kapayapaan ng kaluluwa nina Francisca, Bonifacio Sr., Rodrigo, Roberto, Rosenda, Rufina, Nileta, Benjamin, Julio at Maria. Isama rin po natin sa ating mga panalangin para sa kapayapaan ng kaluluwa nina Andres Sr., Eugenia, Erlinda, Bernadette, Joseph, Catherine, Jairo, Elvira, Alejandro Sr., Fernando, Adelaida, Virgilio, Belen at Alfredo. Magsitayo po ang lahat. Bilang panimula sa ating banal na misa, makiisa tayo sa pag-awit. Dakilain ang
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumanyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, ipinagdiriwang natin ngayon ang dakilang kapistahan ng Corpus Christi o ang kabanal-banalang katawan at dugo ng ating Panginoong Kristo. Tunay ngang sumasa atin siya sa sakramento ng bago at walang hanggang tipan. Ang buhay na alaala ng kanyang pagliligtas, ang pag-aalay at pag-aalay ng sarili. Siya ang buhay na tinapay mula sa langit na nagbibigay buhay sa sangkatauhan. Iniyalay niya sa krus ang kanyang katawan at dugo para sa ikaliligtas ng sanlibutan. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayong maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa Malabiring Maria, sa lahat mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ko'y panalangin sa panahon nating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kaawan mo kami.
sama-sama tayong magbigay papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos. Itaasan, papuri, papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos, itaasan. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin. Niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mo, kalwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos namang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahiligan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Jesucristo, ang kataas-taasan kasama ng Espiritu Santo sa kaluwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Diyos na totoo at tao namang totoo, Panginoon naming Hesukristo, ang huling hapunan ay nilagak mo para kami magkasalo-salo sa alaala ng iyong pagpapakasakit ukol sa mga tao. Ipagkaloob mo ng aming kahilingang ang iyong katawan at dugo ay aming idangal sa pagdiriwang upang ang dulot mong kaligtasan ay lubos naming mapakinabangan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pakinggan po natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, pinabalik tanawan ni Moises sa mga Israelita ang ginawang pagpapatnubay ng Panginoon sa kanila sa ilang, maging ang pagpapakain at pagpapainom sa kanila upang patuloy na mabuhay. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, alalahanin ninyo kung paano niya kayo pinatnubayan sa ilang sa loob ng 40 taon upang matuto kayong magpakumbaba. Sinubok niya kayo kung susundin ninyo siya. Tinuruan nga kayong magpakumbaba. Ginutom niya kayo bago binigyan ng mana. Isang pagkaing hindi niyo kilala ni ng inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipakilala sa inyo na ang tao'y hindi lamang nabubuhay sa pagkain, kundi sa salita rin naman ng Panginoon. Huwag ninyong kalilimutan ang Panginoon na nagpalaya sa inyo mula sa pagkaalipin ng bansang Ehipto. Siya ang pumatnubay sa inyo sa inyong paglalakbay sa malawak na nakakatakot na ilang na puno ng makamandag na mga ahas at alakdan. Nang wala kayong mainom, nagpabukal siya ng tubig mula sa isang malaking bato. Kayo'y pinakain niya roon ng mana, isang pagkaing di ninyo kilala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay nag-uutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwag.
Kay Jacob ibinigay ang balita at pabilin, ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang mga ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ni Apostol San Pablo na ang pakikibahagi sa iisang tinapay at kalis ay pakikibahagi rin sa katawan at dugo ni Kristo. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ba't ang pag-inom natin sa kalis ng pagpapala na ating ipinagpapasalamat ay pakikibahagi sa dugo ni Kristo? At ang pagkain natin ng tinapay na ating pinaghahati-hati ay pakikibahagi naman sa kanyang katawan. Kaya nga yamang isa lamang ang tinapay, tayo'y iisang katawan bagamat marami, sapagkat nakikibahagi tayo sa iisang tinapay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Manatili pong nakaupo ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Pagkaing dulot ay buhay, si Jesus na poong mahal.
buhay natin siya kailanman. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain nito. At ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman." Dahil dito'y nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, libang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At muli ko siyang bubuhayin sa huling araw, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman, ang sino mang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito tulad ng kinain ng iyong mga magulang sa ilang, namatay sila, bagamat kumain niyon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Patuloy na mainit na panahon sa ating lahat. Sa araw nga pong ito, sa linggo pong ito, ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng Panginoon, o mas kilala sa pangalang Corpus Christi. Nabanggit ko nga po kung tutusin po, ang bawat pagdiriwang ng banal na misa ay pagdiriwang tungkol sa kabanal-banalang katawan at dugo ng Panginoong Hesukristo. Bakit? Sapagkat bahagi ng banal na misa yung pagkukonsagra ng tinapay at alak para maging katawan at dugo ng Poong Mahal. Gayunpaman, maganda. At yun na nga, may natatanging kapistahang inilalaan para dito upang ipagunita, ipaalala, at mismo tumimo sa puso at kalooban ng tao ang dakilang pag-ibig ng Diyos na ibinahagi sa atin sa katawan at dugo ng Panginoong Hesukristo. Sinasabi nga po sa loob ng isang taon, may 2 pagkakataon kung kailan may natatanging pahayag tungkol sa katawan at dugo ng Poong Mahal. Ang una po, kung maalala po ninyo, tuwing banal na misa sa gabi ng Huwebes Santo, na kung saan yung kasama yung paghuhugas ng paa ng mga apostol. Ito yung pagunita sa pagtatatag ng banal na Eucharistia sa tinatawag nating huling hapunan. Ang ikalawa naman,
labas sa mahal na araw, ito yung tuwing linggo matapos ang kapistahan, dakilang kapistahan ng Santissima Trinidad. At yun nga po, sa linggong ito. Mga kapatid, ipinagugunita sa atin ngayon sa kapistahang ito. Sabi ko nga, ang dakilang pag-ibig ng Diyos na patuloy at palagi niyang ipinararating at ipinadarama sa atin. Sa unang pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio, narinig po natin, isinaysay ni Moises sa mga Israelita ang pangangalagang ginawa ng Diyos habang sila'y nasa ilang. Ang pagbibigay sa kanila ng tinapay na kung tawagin ay mana at ng tubig na inumin mula sa isang malaking bato. Pagpapatuloy doon, sabi doon, ito'y pagpapatunay hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa Panginoon. Ito'y paglalarawan ng banal na Eucharistia, ang pagbabahagi ni Jesus ng kanyang katawan at dugo bilang pagkait inumin na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Sa bahagi naman na ebanghelyo ng mabuting balita mula kay San Juan na binasa ni Father FJ, paulit-ulit na binanggit ng ating Panginoong Hesus. Ang kanyang laman ay tunay na pagkain, ang kanyang dugo ay tunay na inumin. Ang sinuman na kumain ng kanyang laman at uminom ng kanyang dugo ay may buhay na walang hanggan. Ano pong sabi niya? Tandaan nyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Mga kapatid, ito ang mahalagang aral na ibinibigay sa atin sa kapistahang ito ng dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus. Sa pagkakataong ito, at binanggit ko rin po doon sa mga misa ko kanina, gusto ko ibahagi sa inyo yung pagninilay ng isang pare ni Father Ramil Tapang, isang St. Paul Father. Doon sa kanyang pagninilay, tanong niya, hanggang saan ang kaya mong ibigay sa ngalan ng pag-ibig? Hanggang saan ang kaya mong ibigay sa ngalan ng pag-ibig? May nagsabi, magtira ka sa sarili kapag nagmamahal. Tama naman, hindi ka pwedeng magbuhos kung wala ka ng laman. Hindi ka pwedeng magbigay kung ikaw mismo ay wasak na. Pero aminin natin, sabi po niya doon, kailan ba tayo natutong magtira? Hindi kapag masaya. Hindi kapag buo pa tayo, kundi kapag ubos na. Kapag ikaw na lang ang lumalaban sa relasyon. Kapag ikaw na lamang ang umiintindi. Kapag ikaw na lang ang nagmamahal. Kapag ang good morning mo ay sin lang. Kapag ang kumusta ka mo ay walang sagot. Kapag ang puso mo ay parang basong paulit-ulit na nahuhulog at wala nang pumupulot, masyadong matindi ang hugot. At doon mo sasabihin, tama na, magtitira na ako para sa sarili ko. Dahil ang magmahal, nakakapagod, nakakaiyak, nakakabali ng puso. Pero may pag-ibig na mas malalim
kaysa sa nararanasan natin. Tignan mo ang isang ina. Hindi siya nagtatanong kung worth it pa. Worth it pa bang gumising? Gigising siya dahil may anak na nangangailangan. Alas 4 pa lang, gigising na para ihanda ang pagpasok, hindi ba, ng mga bata, ng mga anak. Tignan mo ang isang ama. Hindi siya magtatanong kung gusto pa ba niyang magtrabaho. Papasok siya kahit pagod, kahit masakit, kahit walang nakakaalam ng pinagdadaanan niya. Bakit? Dahil may pag-ibig na hindi naghahanap ng kapalit. Ganito ang pag-ibig ni Jesus. Hindi siya nagbigay ng tira. Hindi siya nagbigay ng sobra lang. Hindi siya nagbigay dahil madali lang. Ibinigay niya ang lahat. Ngayong Corpus Christi, sinasabi niya, ako ang pagkain nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain nito. At ang pagkain ibibigay ko sa kabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Ibig sabihin, sinasabi ni Jesus, hindi lang biyaya ang ibibigay ko, hindi lamang tulong, hindi lamang awa, sarili ko mismo. Ibinigay ni Jesus ang kanyang katawan. Ibinigay niya ang kanyang dugo. Ibinigay niya ang kanyang buhay. Hanggang saan? Hanggang sa krus. Hanggang huling patak ng dugo. Hanggang huling hininga. At alam niya, masasaktan siya. Tatanggihan. At iiwan siya. Pero, nagmahal pa rin siya. Tuwing lumalapit tayo sa Eucharistia, tahimik siyang nagtatanong, anak, hanggang saan ang kaya mong ibigay sa ngalan ng pag-ibig? Hindi para ubusin ka, kundi para baguhin ka. Hindi para mawala ka, kundi para matutunan mong magmahal tulad niya. Dahil ang totoo, ang pag-ibig na takot masaktan ay hindi pa lubos na natutong magmahal. Ang tunay na pag-ibig ay handang masugatan dahil alam nitong may mas dakilang layunin. Sa mundong puno ng pag-ibig sa sarili, na minsan nagiging pangsarili lamang. Inaanyayahan tayo ni Kristo sa pag-ibig na marunong mag-alay. May nabasa po akong quotation, sabi po niya sa wikang Ingles, it is possible to give without love. Pwede raw pong magbigay ng walang pag-ibig. But it is impossible to love without giving. Imposible daw po na magmahal na hindi magbibigay. Ibinigay ni Jesus sa atin ang lahat. Lahat. Anong kaya nating ibigay sa Kanya? Amen. Ipahayag natin ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya dala ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kanaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat.
Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli na ng amatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Binubusog ng Panginoon ang ating gutom at tinitigaw ang ating pagkauhaw, kaya't ating ngayong hilingin. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa simbahan, ang katawan ni Kristo, upang ang pagsasalo-salo sa iisang hapag ay magbunga ng pagbubuklod, pag-ibig at pagsisikap na maitatag ang lipunang walang katiwalian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa mga laikong lingkod ng liturhiya, ang mga tanging tagapagdulot ng banal na pakikinabang, lektor, commentators, ushers or usherettes, choirs at altar servers, upang makapaglingkod sila ng may kapakumbabaan, pag-ibig at kagalakan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa ating sambayan ng Kristiyano, upang mabuklod tayo ng banal na Eukaristiya at maging bayang handang maglingkod at magpatawad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa ating mga kapatid na yumao, upang silang tumanggap ng katawan ng Panginoon ay magkamit ng dulot na buhay nito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Panginoong Hesus, ikaw ang pagkaing ibinigay ng Ama sa kabubuhay ng sandaigdigan. May bahagi ka nawa namin sa aming kapwang gutom at uhaw sa kabuluhan ng buhay. Hiniling namin ito sa Ama, sa pamamagitan mo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Magsatayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, bigyan mo ngayon ng iyong sambayanan na mga kaloob ng pagkakaisa at kapayapaan na ipinahiwati ng mga alay namin sa paghahaing pinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang talagang dakila at lagi mong kinalulugod na paring naghahain para sa sansinukob. Nitong pag-aalay na tangi mong ibinukod. Ang ipinagdiriwang sa huling hapunan, pinagdiriwang ay paghahain niya para sa lahat upang alalahanin namin pagsaluhan. Ang laman niya ay inihain upang lahat ay buhayin. Ang dugo niya ay dumanak ng lahat ay mapatawad. Kaya kaysa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sa mga hukbo, napupuno ang langit at ang lupa ng kadakilaan mo. Hosana, 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 sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, 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 sa kaitaasan. Hosana, 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 sa Ama naming banal, ikaw ang bukalta ng kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, inyabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inyabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyiin natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin yan ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak, kaya tiniyali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at paging dapating kaming lahat, na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kaniyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mamakapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mga kapatid, sama-sama natin ngayong ipahayag ang ating pagmamahal sa ating Ama sa Langit sa panalangin ng mga anak. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa amin mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, ilay sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
Panginoong Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumayin lahat. At sumayo rin. Ibahagi natin ang kapayapaan ng Panginoon sa isa't isa. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, sa kanyang katawan at dugo na iniyalay para sa atin. Mapapalad tayong lahat na ngayon ay tinatawagan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsiluhod po ang lahat. Orasyo Imperata para sa pandaigdig na kapayapaan. Ama ng kapayapaan, nilikha mong maitinakdang kaayusan ng sanglilikha, subalit pumasok ang kaguluhan dahil sa kasalanan. Ngayong humaharap kami sa pandaigdig na krisis mula sa gitnang silangan, hiling naming sa iyong kapangyarihan, tapusin na ang ugat ng kaguluhan, nang muling mamayani ang kapayapaang pinagtagumpayan at inihandog ng iyong muling nabuhay na anak na si Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. O Maria, Ina ng Kapayapaan, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Isidro Labrador. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, hiniling namin kami gawin mong makasalo ng lubusan sa bunga ng banal na pakikinabang sa iyong buhay na idinulot sa piging ng paghahain ng iyong katawat dugong banal kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Bago po yung pagbabasbas at paghahayo, nais ko lamang po ipaalala sa inyo na sa darating pong Biyernes, June 12, ay dakilang kapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. Sacred Heart, kung saan man po kayo naroon, magawa niyo makadalo sa misa. Dito po yung regular na misa ng 6:30 ng umaga. Sa mga nag-aalay po sa inyo po lahat na nakibahagi sa pagdiriwang natin ng banal na misa sa hapong ito, na pinangunahan ng extraordinary ministers of the Eucharist, kasama na yung adorasyon nocturna na nakiisa doon sa ginawang maikling posisyon sa patio ng ating simbahan. Maraming salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayon. at pagpalain kayong lahat na makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo, ibahagi sa Jesus ang tinapay ng buhay. Salamat sa Diyos. Sing forever of your love, O Lord. I will celebrate the wonder of your name. For the word that you speak is a song of forgiveness and a song